Mapagkumbabang sinabi ng aking master, na isa raw akong pambihirang henyo. Ang dating walang silbing spirit root ko, ay agad naging isang divine grade na spirit root. Nagbiro naman ng aking junior sister, na isa raw akong magaling na espadador. Dahil doon, bigla kong naramdaman, na kahit ang pagunat lang ng isang daliri, ay may kasama ng malakas na sword aura. At lahat ng ito, ay dahil lang sa taglay kong isang pambihirang katangian. Basta't may pumuri sa akin. Ang papuri nilang iyon ay magkakatotoo. 18 taon na ang nakalipas nang mapadpad ako sa isang fantasy world. Napulot ako ng aking master sa paanan ng bundok at siya na ang nagpalaki sa akin. Ngunit dahil 30 taon nang, walang disipulong may spirit root ang aming sekta. Bukas ay darating ang mga taga-upper sect para buwagin kami. Ang 5 kong Marshall Brothers, sa takot na madamay, ay maaga nang nagpaalam sa aming master gamit ang dahilan na may problema sa pamilya. Bago umalis ay hinalugog pa nila ang buong bakuran. At nang wala silang mahanap na anumang mahalagang bagay, umalis silang nagmumura habang pababa ng bundok. Tanging ako na lang ang naiwan, dahil wala naman akong ibang mapupuntahan. Kasama ang aking matanda ng master. Napabuntong hininga na lang kami, dahil wala na ang dating karangalan ng aming sekta. Pero hanggat nandito pa, gagawin ko ang dapat gawin. Kahit pa bukas na bukas ay bubuwagin na ang aming sekta. Tumayo pa rin ako, at naglakad papunta sa lugar ng mga kampana. Tutal, wala rin naman akong ginagawa. Naisip ko, sa huling pagkakataon, papatunugin ko ang mga kampanang 17 taon ko nang pinapatunog. Sa loob ng Bellyard, bawat ilang metro, ay may nakalagay na isang bakal na kampanang kasinlaki lang ng palad. Ito ay isang regalo mula sa upper sect. Tanging ang mga henyong disipulo na may angking spirit root, ang may kakayahang bumasag sa mga ito. Sa pagtingin sa paligid, ang 80 basag na bakal na kampana sa mga unang hanay, ang siyang patunay ng dating kadakilaan ng aming sekta. Pero 17 taon ko na itong pinapatunog. Pero ang bakal na kampanang nasa harapan ko ay wala pa rin kahit isang lamet. Buong buo at walang anumang sira. Wala akong magawa kundi magreklamo habang walang tigil na pinapatunog ang kampana. At habang pinapatunog ang kampana, ang guro kong si Li Changsheng ay walang tigil sa pagbuntong hininga habang nakatingin sa aking likuran. Sa iyong likas na talino at pagiging masipag, kung mayroon ka lang espiritual na ugat, siguradong anggat ka sa tagumpay. At walang sino man ang makakapigil sa'yo. Pero sayang, nanlulumo siyang tumalikod para umalis, at baka sa kanyang mga mata ang panghihinayang. Pero sa sandaling matapos siyang magsalita, habang nagpapatunog ng kampana, bigla akong nakaramdam ng kakaibang init sa loob ng aking katawan. Sa bandang ibaba ng aking tiyan, tila may kung anong bagay na biglang lumitaw. Ito ang pakiramdam na hindi ko pa naranasan sa loob ng mahigit 10 taon. Nang maisip ko ang isang malayong posibilidad, sa sobrang tuwa, itinaas ko ang hawak kong pamalo na gawa sa kahoy. At muli itong ipinukpok sa bakal na kampana, kasabay ng malakas na pagtunog ng kampana. Ang guro ko na nakatalikod na ay biglang may narinig, kasabay ng paghina ng tunog ng kampana. Tila may kasama itong mahinang tunog ng pag-crack. Habang patuloy ako sa pagpapatunog ng kampana dala ng matinding pananabik, ang bakal na kampana na may lamet na, ay tuluyang nabasag at naging pira-piraso sa sahig. Sa loob ng 18 taon, sa wakas ay nagising na rin ang aking espiritual na ugat, pero mas masaya pa kaysa sa akin. Ang guro kong si Li Changsheng, nanginginig ang buong katawan niya nang tumakbo siya palapit sa akin. Para bang ang sarili niyang anak, ay nakapasa sa isang tanyag na universidad. Kung hindi lang talaga limitado ang kakayahan ng aming sekta, gusto niya talagang magdaos ng isang malaking salo-salo, upang ipamalita sa buong mundo ang magandang balitang ito. Kinabukasan, maaga pa lang, 2 opisyal mula sa pangunahing sekta, ang Chindian sect, ang dumating na nakasakay sa mga ulap. Ang kanilang pakay ay para buwagin ang aming sekta. Doon ko lang nalaman, na ang guro kong si Li Changsheng, ay isa palang protector ng pangunahing sektang Chindian. Dahil sa mahigit 80 taon niyang paglilingkod dito, binigyan siya ng espesyal na pahintulot na bumalik sa Chindian sect para makabawi sa kanyang mga pagkakamali at magpatuloy sa pagsasanay. Pero nang makita ko ang guro ko, at ang ngiti sa kanyang labi na hindi niya mapigilan, alam kong magkukunwari na naman siya. Hindi agad sumang-ayon si Li Changsheng sa utos ng deacon. Sa halip, sinabi niyang may isa pang disipulo sa sekta na mayroong espiritual na ugat. Umaasa siyang maisasama rin ako ng deacon pabalik sa Chindian sect para magsanay. Noon lang napansin ng 2 deacon, ang kanyang maliit na disipulong may maamong mukha. Ang isa sa kanila, ay agad na ipinatong ang kamay sa aking balikat para suriin ako. Ang makumpirma niyang mayroon nga akong espiritual na ugat, walang sabi-sabing iwinasiwas niya ang kanyang kamay at pinalipad kaming lahat sa himpapawid. Kaming 4, ay lumipad sa gitna ng mga ulap ng buong 5 oras. Bago kami tuluyang nakarating sa aming destinasyon, ang Chindian sect. Habang tinitingnan ko ang taluktok ng bundok na napapalibutan ng ulap, hindi ko napigil ang bigkasin ng malakas. Ang agos ay bumubuhos mula sa 3,000 talampakan. Tila ba ang Milky Way ay nahuhulog mula sa kalangitan. Ang mga sinabi ko ay labis na ikinagulat ng 2 deacon. Lalo na nang marinig nila mula sa aking guro, na isinulat ko ang 2 linyang iyon noong ako'y 5 taong gulang pa lamang. Dahil sa sobrang tuwa, iminungkahi nilang pagpasok ko sa sekta ay dapat akong sumali sa Wenk Pavilion. Sa hinaharap daw, baka maging isa pa akong pantas na confusion. Pagkatapos noon, dinala nila ako sa isang maliit na taluktok. Dito nagtitipon ang mga disipulong malapit nang pumasok sa sekta. Lahat sila ay naghihintay.
para sa gaganaping pagtitipon ng pagsusuri ng espiritu bukas. Matapos nilang sabihin sa akin na may nakatalagang tao na mag-aayos ng lahat, umalis na ang dalawang deacon kasama ang aking guro na si Li Changsheng. Pagkahatid ko sa aking guro, narinig ko ang isang boses sa aking likuran na nagtatanong, "Ikaw ba ang bagong disipulo?" Paglingon ko, nakita ko ang isang napakagandang batang babae na parang manika. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Sukiyaor. Anak daw siya ng tagabantay dito. Nang malaman niyang, isa rin ako sa mga lalahok sa pagsusuri ng espiritu bukas, nagpresenta si Sukiyaor, na ihatid ako sa aking tutuluyan. Habang nag-uusap kami, nalaman ko, na lahat ng mga disipulong nagtitipon dito, at naghihintay para sa pagsusuri bukas, ay pawang may mga espiritual na ugat. Ang pagsusuri ng espiritu ay para lang malaman ang antas ng bawat disipulo. At ang mga spiritual root ay nahahati sa 7 antas, mula sa karaniwan hanggang sa pinakamataas. Ang bawat isa ay may katumbas na iba't ibang kulay. Ipinapahiwatig din ito kung gaano kahalaga ang magiging trito sa isang disipulo. Matapos akong tulungan ni Sukiyaor na makahanap ng malinis na matutuluyan, kinapalan ko na naman ang mukha ko, at hiniling sa kanya na ilibat ako. Ang sabi ko'y para masanay ako sa kapaligiran ng sekta. At habang kami naglilibot, biglang may narinig kaming ingay mula sa mga tao. May 3 ginoong nakadamit mayaman na mayabang ang dating, na dumaan sa aming harapan. Sinabi sa akin ni Suer, na ang 3 ito ay mga prinsipe ng dinastiya. Ginawa raw ng maharlikang pamilya ang lahat para lang mapataas ang antas ng kanilang mga spiritual root. May chismis pa nga na isa sa kanila ay mayroon ng heaven grade na spiritual root. Hindi ko maiwasang mainggit sa kanilang 3 dahil ipinanganak silang maswerte. Napansin ni Sukiyaor na parang iba ang timpla ko. Agad niya akong pinagaan ang loob at sinabing, "Ano naman ang kainggitan dyan? Malay mo, ikaw pala ang anak ng tadhana, at may taglay na pinakamataas na uri ng spiritual root." Sakto pagkatapos niyang magsalita, bigla kong naramdaman sa aking dantian ang pamilyar na init na muli kong naramdaman. Pero ang init na iyon ay saglit lang. Dahil doon ay napaisip ako na baka guni-guni ko lang ang lahat. Noong una, nang binobola ako ni Sukiyaor na kaya kong magising ang isang supreme grade na spiritual root. Naramdaman ko nang may kakaiba sa aking dantian. Pagbalik ko, agad akong pumikit at umupo ng nakadekwatro. Gusto kong tingnan kung malalaman ko ba kung ano ang nangyayari sa aking dantian. Siyempre, wala akong nalaman. Hindi pa naman ako formal na nagsisimulang magsanay. Kahit na mayroon akong spiritual root, wala pa rin akong pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Kinaumagahan, maaga pa, narinig na ang kampana sa plaza ng sekta na tumatawag sa mga disipulo. Habang papunta ako sa pagtitipon para sa pagsusuri ng spiritual root, nakita ko na naman ang kaysa isa kong kakilala, si Sukiyaor. Pagdating naming dalawa sa plaza, nakakita kami ng isang nakakagulat na tanawin. Hindi ito dahil sa spirit testing crystal sa gitna ng mga 10 talampakan ang taas, kundi dahil sa 3 prinsipe na nakasalubong namin kahapon. Talagang naliligo sila sa gininto ang liwanag, habang bumababa mula sa kalangitan. Ibig sabihin nito, bago pa man sila pumasok sa sekta, ay nagsimula na silang magsanay. Hindi ko maiwasang mapaisip, iba talaga kapag tama ang pamilyang pananganakan mo. At sa mismong sandaling iyon, muling nagsigawan sa pagkamangha ang mga tao. May isa na namang bumaba mula sa langit. Ito ang bagong henerasyong saintess ng dinastiyang Jialan, si Lin Qingshui. Ang paraan ng kanyang pagpapakita ay halos katulad ng naunang 3 prinsipe. Ang kaibahan nga lang, si Lin Qingshui ay mayroong natural na aura ng lamig na tila ba nagpapalayo sa mga tao. Ayon sa mga bali-balita, malaki ang posibilidad na taglay niya ang isang emperor grade na spirit root. O baka mas mataas pa, sa pagsisimula ng Spirit Verification Assembly. Sa dami ng mga disipulong sumasailalim sa pagsusuri, karamihan ay mayroong mortal grade at high grade na spirit root. At para naman sa 3 agaw pansing prinsipe, sina Sima Zon at Ouyang Xiaoyi, ay mayroong Cyan Earth grade na spirit root. Agad-agad silang kinuha ng isang Pavilion Master at isang Hall Master, upang gawing personal nilang mga disipulo. Yung isa naman, ang Crown Prince ng Great Qin na si Qin Haotian. Dahil sa tulong mula sa karma clock ng kanyang dinastiya, ang kanyang orihinal na Earth grade na spirit root ay matagumpay na umangat sa pagiging Purple Heaven grade na spirit root. Paging ang sect master ng Qin Yuan sect ay walang tigil sa paghanga. Ang batang ito, malayo ang mararating. Sumunod, mas nakakagulat pa ang naging resulta ng pagsusuri kay Saintess Lin Qingshui. Hindi siya gumamit ng tulong mula sa karma clock ng kanyang dinastiya. Sa halip, direkta siyang nagpakita ng isang Purple Heaven grade na spirit root. Kabaligtaran ng matinding saya at pagkamangha ng sect master at ng karamihan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Qin Haotian na mayroon ding heaven grade na spirit root. Hindi naman may tago ni Sima Zon at Ouyang Xiaoyi ang kanilang pagkadismaya. Sa simula, akala nila sila na ang pinakamagagaling. Pero hindi nila inasahan na sunod-sunod nalilito ang 2 henyo na may heaven grade na spirit root. At nang tawagin na ng elder na namamahala ang pangalan ni Lin Moen, lumapit ako sa spirit testing crystal na may mabigat na kalooban. Hindi naman sa iniintindi ko kung mataas o mababa ang antas ng spirit root. Ang ikinaiinis ko lang ay, bakit ako isinunod sa 4 na henyong iyon? Habang tinitingnan ko ang napakatahimik na mga taong may kakaibang tingin na nakatitig sa akin. Ang nakaunat kong palad ay parang nakahawak sa isang cactus. Nang sa wakas ay may dikit ko ang aking palad sa kristal.
Umilo dito ang isang madilim na kulay abo na simbolo ng isang mortal grade na spirit root. Umiling na lang at napabuntong hininga ang mga manunood. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang ordinaryong tao at ng isang henyo. Si Sukiyoor na hindi kalayuan ay mahigpit ding ikinuyom ang kanyang mga kamao na may bakas ng panghihinayang sa mukha. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali, biglang nagbago ng mabilis ang kulay ng kristal. Mula sa kulay abo, sunod-sunod itong kumislap ng puti, dilaw, at huminto sa kulay kahel. Sa loob lang ng ilang paghinga, ang kalidad ng aking spirit root ay umabot na sa antas ng spirit body. Nagsimulang maghiyawan sa gulat ang mga tao. Lahat ay naiinggit na magiging core disciple ako ng sekta. At nang ang matandang deacon ay iaanunsyo na sana ang resulta ng aking pagsubok. Muling nagbago ang kulay ng kristal sa ilalim ng aking kamay. Una, mula sa kahel ay naging kulay cyan ito. Dahil dito'y napakurap ang dalawang prinsipe na nanonood sa ibaba. Pero nang ang kulay cyan sa kristal ay tuluyang nilamon ng kulay lila. Ang buong spirit testing plaza ay sa wakas sumabog sa ingay. Hindi inaasahan, isa na namang henyo na may taglay na heaven grade spirit root ang biglang sumulpot. Sa pagkakataong ito, maging ang mayabang at suwail na si Chin Haotian ay nanginag ang buong katawan. Dapat ninyong malaman na ginamit niya ang buong kapalaran ng imperyo para lang magising ang kanyang heaven grade na spirit root. Samantalang ako, isang taong walang anumang koneksyon, ay ganito na lang kadaling nakamit ito. Subalit, sadyang napakababaw ng tingin nilang lahat. Sa loob ng lilang kristal sa ilalim ng aking kamay, isang nakakabighaning pulang ilaw ang nagsimulang lumitaw. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay nagulantang. Ang napakalawak na spirit testing plaza ay nagsimulang yumanig. Pati ang mga maliliit na bato sa lupa ay walang tigil sa pagtalon. Tanging sa paglabas lamang ng isang supreme grade na spirit root, magkakaroon ng ganitong kababalaghan sa kapaligiran. Maging ang sect master ay hindi na makahinga ng malakas. 3 malalakas na kalambang ng kampana ang umalingaw-ngaw sa sandaling iyon. Iyon ang sinaunang kampana mula sa pinakamataas na tuktok ng sekta. Ang 3 kalambang ng sinaunang kampana ay nangangahulugang isang sukdulang espiritual na ugat ang isinilang sa ating sekta. Kasabay ng tuluyang pagiging pula ng kristal na panubak ng espiritu. Pagkatapos ng isang sandali ng nakabibinging katahimikan, sumabog ang mga tao sa hiyawan na hindi pa naririnig kailanman. Kabilang na ang laging kalmado at walang emosyong si Lin Qingshui. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Nanginginig ang kanilang mga katawan habang nakatitig sa akin. Pabulong na sinabi ng pinuno ng sektang Qindian. Ang ating sektang Qindian ay magkakaroon ng isang pambihirang henyo. Pero sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang sitwasyon. Ang pulang kristal ay biglang nagdulot ng pagyanig sa enerhiyang espiritual sa paligid. Ang mga disipulo na naroon at nagsasanay na, ay biglang nakaramdam na tila pinupunit ang kanilang katawan. Ang enerhiyang espiritual sa kanilang katawan ay halos mahigop ng tuluyan. Ang pinuno ng sekta ang unang nakapansin na may mali. Agad siyang lumipad pasulong. Bumuo siya ng mga selyo sa ere at gumamit ng mahika, na lumikha ng isang ilusyon ng gintong kampana, at ibinalot ito sa paligid ng kristal. Dahil doon, ang enerhiyang espiritual na nawawala sa kontrol ay naging estable. Habang pinapanood ko ang lahat na tuwang-tuwang sumisigaw ng sukdulang espiritual na ugat. Habang tinitingnan ko ang mga elder na may nag-aalab na mga mata at sinasabing ito ay isang pangyayari na minsan lang sa 1,000 taon. Habang nakikita ang masamang timplas sa mukha ng 3 prinsipe, at ang panginginig ng mga pilikmata, pati na ang nakakuyom na kamao ni Lin Qingshui. Sa totoo lang, nag-uumapaw rin sa tuwa ang puso ko. 18 taon na mula nang mapunta ako sa mundong ito. Sa wakas, naging isa na rin akong tanyag na henyo sa mundong ito. Sa di kalayuan, si Sukiyoor ay puno rin ng tuwa at pagmamalaki ang mukha. Ang resulta ay eksaktong katulad ng hula niya kahapon. Hindi nagtagal, ang 2 tagapamahalang sina Jiang Nan at Jiang Bei ay sa wakas dumating kasama ang aking guro. Nang makitang ang sarili niyang disipulo ang nagpamulat ng sukdulang espiritual na ugat. Si Li Changsheng, pagkatapos matigilan ng sandali, ay agad na humalakhak ng malakas. Habang tumatawa siya, tinapak-tapik niya ang balikat ko. Matagal ko nang alam na ikaw ay may pambihirang talento. Huwag na nating pag-usapan ng isang sukdulang uri lang na ugat ng espiritu. Kahit pa magising ang maalamat na banal na uri ng ugat ng espiritu. Ako, bilang iyong guro, ay hindi man lang magtataka. Ang sadyang pinalakas niyang boses ay nagdulot ng hiya sa lahat ng naruroon. Sanay na naman ako sa kailigan ng guro kong magyabang. Ngunit kasabay ng pagtatapos ng salita ng aking guro, bigla kong naramdaman ang marahas na pagkagulo sa aking dantian. Para bang may naglalagablab na apoy na walang habas na tumutupok dito. At sa ilalim ng tingin ng lahat, sa pulang kristal na pinapatungan ng aking kamay, ay nagsimulang lumitaw ang mga tuldok ng ginto. Ang punong maestro, na nagkokontrol sa gintong kampana sa ere, ay biglang nagbago ng ekspresyon. Agad siyang nagpadala ng mensaheng mental sa lahat ng miyembro ng sektang Qindian. Inuutusan silang lahat na agad buuin ang formasyong pantakip araw. Kasunod nito, mula sa iba't ibang tuktok ng bundok sa sekta, lumitaw ang mga taong nakasakay sa mga guhit ng liwanag, kasabay ng pag-ugong ng pagbuo ng forma sayon. Isang malaking forma sayon na gawa sa ulap at hamog ang dahan-daang nabuo. Mabilis na bumalat sa buong sektang Qindian. Sa susunod na segundo, ang kristal na pansubok ng espiritu ay biglang nagbuga ng gininto ang liwanag.
Nagsimulang kumabog na naman ng malakas ang dibdib ng lahat, dahil naalala nila ang alamat na nagpasalin-salin sa loob ng 10,000 taon. Ang sino mang makagising sa gintong banal na uri ng ugat ng espiritu ay ang anak ng tadhana ng siyam na lalawigan, habang ang kristal na pansubok ng espiritu ay naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag na parang araw. Ang kampana ng mga ninuno sa pinakamataas na tuktok ng sekta ay muling sunod-sunod na yumanig. Ang kristal sa ilalim ng aking palad ay agad na napuno ng mga lamet. Sunod ng isang malutong na tunog, ito'y sumabog at naging pulbos. Nang makita ang mga gininto ang alon na may dalang mapalad na aura na malapit ng kumalat, nagmamadaling inutusan ng punong maestro ang lahat na patibayin ng pormasyong pantakip araw. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, hindi man lang siya binigyan ng gininto ang liwanag na ito ng pagkakataong maghanda. Ang tila dragang sinag ng gintong liwanag ay nakalusot pa rin sa malaking porma sayon. Sa sumunod na sandali, pumailan lang ito sa kalangitan. Tinina ang libu-libong milya ng kabundukan at mga ilog ng kulay ginto. Ang pambihirang pangitaing ito ay agad na gumulantang sa buong lupain ng siyam na lalawigan. Hindi mabilang na mga dakilang nilalang at maraming malalakas na eksperto ang sa isang iglap ay nagtungo sa direksyon ng sektang Chindian. Para sa unang pagkakataon pa lang, mahanap ang itinakda ng tadhana na may taglay na banal na espiritual na ugat. Samantala, sa pinakamataas na taluktok ng Chindian sect, ang estatwa ng ika-75 henerasyon ng sect master ay nagsimula ring yumanig. Ang dakilang ninuno guro na lumampas na sa hangganan ng kalawakan 10,000 taon na ang nakalipas ay biglang nagpakita sa pamamagitan ng kanyang banal na kamalayan. Iwinagayway niya lang basta ang kanyang kamay at pinaandar na niya ang mas malakas na pormasyong Chindian na tumatalukbong sa araw. Bumuo ito ng isang buhawi ng mga ulap na agad nilamon ng gininto ang sinag ng pagpapala dahil napigilan kaagad ang kakaibang pangitain. Ang mga malalakas na nilalang na nooy papunta pa lang ay tuluyang nawala ng direksyon. Saka palang humarap ang dakilang ninuno guro sa sect master habang ang mga kamay ay nasa likod. Inutusan siya na siguraduhing alagaan at sanaing mabuti ako ang itinakda ng tadhana. Matapos gawin ang lahat ng ito, sa kanya pinawi ang hibla ng kanyang banal na kamalayan. Tinitingnan ko ang kristal sa harap ko na durog na sa sahig. Aakma na sana akong magreklamo nang bigla akong nagangat ng tingin at napansin na mula sa sect master hanggang sa mga elder, pati na rin ang 3 prinsipe, maging si Lin Qingshui at ang lahat ng disipulo, ay nakatitig sa akin ng diretso. Napaurong ang leeg ko, at bigla na lang akong kinabahan. Ang guro kong si Li Changsheng ang unang lumapit. Masayang-masaya niyang sinabi na karapat-dapat daw talaga akong maging mabuting disipulo niya. Ang banal na espiritual na ugat ko raw ay nagbigay sa kanya ng malaking karangalan. Tumingin ako sa matandang ito sa harap ko, at kakaiba ang naramdaman ko. Kanina lang, parang siya ang nagsabi na hindi raw nakapagtataka kung magising ko ang banal na espiritual na ugat. At heto nga, nagising ko talaga ang banal na espiritual na ugat. Tapos, noong araw na iyon sa lugar ng pagpapatunog ng kampana, parang may ibinubulong din siya. Huwag mong sabihing may basbas ang bibig ng matandang ito. Dahil sa pagkasira ng kristal na pansubok ng espiritu. Dito na nagtapos ang seremonya ng pagsusuri ng espiritu. Ang ibang mga disipulo ay sumunod sa mga deacon at nagtungo sa kani-kanilang mga taluktok. Sa buong plaza, tanging ako, ang 3 prinsipe, at si Lin Qingshui na lang ang natira. Ayon sa mga patakaran ng sekta, ang sino mang may earth grade na espiritual na ugat o mas mataas ay maaaring maging personal na disipulo ng isang peak master. Tinanggap ng peak master ng Great Sound Peak na si Simaran. Si Sinio Zon, na mula sa kanyang angkan. Ang master ng Hangai Peak, si Yeching, ay tinanggap naman ng prinsipe na si Uyang Xiaoye. Si Qin Hao Tian ay kinuha ng master ng Piaomiao Peak na si Zhao Chen. Ang master ng Shaoyin Peak na si Hua Mei, ay tinanggap naman ng malamig na si Lin Qingzu. Ang mga mata ng natitirang mahigit 30 peak master ay nag-aalab. Lahat sila ay gustong kunin ako, ang anak ng tadhana na may banal na espiritual na ugat, bilang kanilang disipulo. Ang punong guro na si Li Zuanji ay naunang nagsabi na kukunin niya ako. Pero pinigilan siya ni Yeching, na nakakuha na ng disipulo. Bukod pa roon, nagagawan din sina Zhao Chen at si Niao Ran, na sinasabing mas bagay daw sa akin ang landas ng pagsasanay nila. Lumapit din at pinalibutan ako ng iba pang 32 peak master, na nag-uunahan para gawin akong disipulo nila. Sinabi ng master ng Yakshu Peak na ituturing niya raw akong parang kapatid. Nangako ang master ng Lin Peak na hahayaan niya akong pumili ng kahit anong yaman na gusto ko. Mayroon pang ang babaeng peak master, na direktang inihagis sa akin ng isang dekalidad na spirit grade na berdeng espada. Nang makita ito ng ibang mga peak master, hindi na sila mapakali. May nag-abot ng 100 battles dragon scale armor na kayang harangin ng atake mula sa isang nasa creation realm. Mayroon pang nag-alok ng Taishan Jade bracelet, at iba pang earth grade na kayamanan tulad ng Chaos Fearless Jade. Namula na ang mga mata ng ibang disipulo sa kainggit. Ang mga personal na disipulo naman ng mga peak master na ito ay halos maiyak na lang sa sama ng loob. Nang makita ng punong guro na si Li Zuanji na magkakagulo na, sumigaw siya na ilalabas niya ang kanyang heaven grade na sealing treasure bilang regalo. Pagkatapos, nagsimula siyang gumawa ng mga hand sign at nagcast ng spell. Ang pinakamataas na tuktok ng sekta ay nagsimulang yumanig ng malakas. Nagbitak-bitak ang lupa at mga bato. Tila may isang napakahalagang kayamanan na malapit nang lumabas mula sa lupa.
Dahil dito, natakot ang ibang mga Pickmaster at dali-daling sumuko. At pinakiusapan siyang tumigil, habang pinapanood kong bawiin ang napakahalagang kayamanan na dapat sana'y lalabas na. Puno ng pagkadismaya ang puso ko. Ang tuso talagang matandang iyon, si Li Zuanji. Walang dala ni isang regalo, pero pinapayukod niya ako bilang disipulo niya. Tumingin ako sa sandamakmak na Earth grade na mahiwagang kagamitan na natanggap ko. Kaya naman, halos maluha-luha akong pumayag. At doon mismo, isinagawa ko ang seremonya ng pagiging disipulo. Pagkaalis ng lahat, pinatawad ng punong guro ang kasalanan ng aking master na si Li Changsheng. Bilang pagkilala sa kanyang pag-aaruga sa akin, ginantimpalaan pa siya ng isang Protector's Waste Token at 100 taon na sahod. Pagkatapos, lumingon siya at hindi nakalimutang paalalahanan ng ibang mga Pickmaster model. Huwag ipagkalatang tungkol sa paggising ng aking banal na espiritual na ugat.